Ay nako, ay nako, ay nako. Presidente ba itong si Liza Marcos, mga kababayan? Ha? Siya ba ang presidente ng Pilipinas? Tukak? Ha? Bakit, mga kababayan, pati ang Palasyo Malacanang, pinagtatanggol siya? Etong Presidential Communications Office, mga kababayan, na presidential. Ibig sabihin, mga kababayan, tagapagsalita ng presidente. Ano ba itong si Kokak, mga kababayan? Presidente ba ito? Bakit pinagtatanggol siya ng palasyo? Presidente o feeling presidente? O baka naman, mga kababayan, among dyan sa kanilang grupo, etong Kokak na to, mga kababayan, ang tinuturing nilang Pangulo. Di ba inyong natatandaan kahapon, mga kababayan? Alisin muna natin itong... Alis! Di ba natatandaan nyo kahapon, mga kababayan, mayroong lumapit sa ICI na humiling, mga kababayan, na imbestigahan si Liza Marcos sa kanyang kaugnayan, mga kababayan, doon sa sinasabing bagman. Dahil nakitaan daw, mga kababayan, ng koneksyon dyan sa flood control. Ngayon, mga kababayan, instead, sa halip na si Liza ang sumagot, mga kababayan, ha, ay ang PCO mismo, ang Palasyo Malacanang, tagapagsalita ng Malacanang, mga kababayan, ang sumagot at nagdepensa kay Admiral. Hoy, ungas! Claire Castro, hindi nyo na yan mandato, ha? Magsalita kayo on behalf sa First Lady dahil yang First Lady, although asawa yan ng presidente, wala yang mandato sa inyo. Actually, mga kababayan, dapat sana, hindi nga dapat sila sumusunod, mga kababayan, dyan kay Admiral. Pero anong nangyari? Parang si Kokak daw, mga kababayan, ang kanilang dyan, amo dyan. Yan nga daw, pasibak kay Trixie, di ba? Attorney Trixie Cruz Angeles, mga kababayan. At siya ang nagbida-bida. O ngayon, mga kababayan, pinagtatanggol ng Palasyo Malacanang. Sila mismo ang nag-engganyo. Si Ngagba mismo ang nag-engganyo, mga kababayan. O lumapit kayo para magsumbong. Isumbong ninyo sa amin yung mga taong pinagdududahan ninyo na nangurakot dito. Ayun, mga kababayan, mayroong lumapit at itinuro si Liza Admiral Marcos. O ayan, asawa mo mismo, imbestigahan mo. Deny to the max agad, mga kababayan. O, itong kanilang mga aso, mga kababayan, na supposedly, hindi na nila yan trabaho. Hayaan mong sina Admiral ang magdepensa nito, huy, animal. Ano-orin niyo po, ha? Minaliit ng Malacanang ang hiling ng isang private... Minaliit ng Malacanang! Bakit? Ano bang mandato ng First Lady iyan? Bakit kayo talaga ang sumagot? Hindi naman ang Pangulo ang pinagbintangan eh. So dapat, hindi kayo nakisali. citizen sa ICI. Si Liza pa presidente? Open secret, mga kababayan. Hindi lang nila masabi. Tingnan nyo, makikita nyo naman, mga kababayan, di ba? Naimbestigahan ang kaugnayan ni First Lady Liza Araneta Marcos sa umano'y bagman ni Senator Chis Escudero na si Maynard Ngu. Maynard Ngu. O ngayon, mga kababayan, wala na. Ewan na natin kung nasaan ng mga kababayan. Hindi na mahagilap. Bukod daw kasi sa kulang-kulang ang ebidensya Kulang-kulang, speaking of the Kokak, mga kababayan. Kulang-kulang. ay parang nuisance candidate lang din ang nagrereklamo. Wow, nuisance. Ano yan? Election ba yan? Nuisance candidate? Agenda report ni Ivy Reyes. Panggulo lang. Ganyan. Oo, ikaw ang panggulo. Uy, animal ka. Claire Castro, bakit ikaw nagsasalita dito? Hindi yan Pangulo eh. Yung si Admiral, yan ang panggulo. Nagsasalita kayo on behalf sa Palasyo Malacanang, sa Pangulo. Hindi yan sa Panggulo. Ang Panggulo, mga kababayan, yung si Liza Araneta Marcos. Hayaan yung sumagot si Liza niyan. Hindi nyo na yan trabaho, Claire Castro. Inilarawan ng Malacanang si John Santander, ang private citizen na naghain ng letter of sentiment sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Akala ba natin na bukas itong ICI, mga kababayan, sa kung sino mang gustong magsumbong. Mayroong nagsumbong, mga kababayan, si Liza pa mismo. Si Liza na grabe, mga kababayan, sa lahat ng mga kabalasugan dito sa ating bansa, laging sabit ang pangalan niya. Tapos ngayon, mga kababayan, grabe, dismiss agad nila. Panggulo lang daw. Investigahan si First Lady Liza Araneta Marcos at ang posibleng koneksyon niya sa alleged bagman ni Senator Francis Chis Escudero na si Maynard Ngu. Para siyang isang nuisance candidate. Wow, nuisance candidate. Ano to, election? Ikaw, nuisance. Hindi ka candidate, pero nuisance ka, panggulo ka. Annoying.
No? Ito si Claire Castro, mga kababayan, no? Ito yung, kung mayroong description, mga kababayan, na visit sa gobyerno, isa ito. nuisance candidate. Na parang binigyan ng pera para bumili ng suka at Wow, wow! Ayan na naman, mga kababayan. Oh, ginamit pa yung mga wording ni Bangag. Binigyan ng pera para bumili ng suka. tinabay ang pagbibigay ng letter of sentiment para dalhin sa ICI. Ikaw, anong pinabili sa'yo? Mantika. Tapos mga kababayan, natalisod. Asin ang binili. Ungas. Alam po ba niya kung sino ang source ng kanyang mga sinasabi? Ayon Bakit ka nagtatanong? ICI ka ba? At bakit mo dinidepensahan ang First Lady? Hindi mo yan mandato, Claire Castro at PCO. At kahit anong mga kababayan, ahensya ng gobyerno, bakit kayo lumuluhod dyan sa First Lady? Hindi yan ang binoto ng Pilipino. Hindi nga yan ang nanumpa, di ba? Nobody lang yan si Lisa. Actually, mga kababayan, wala yang mandato. Hindi yan dapat sundin. Parang lahat mga kababayan, di ba? Parang tinuturing siyang bossing. sa Malacanang, kahit sa attachments na isinama ni Santander, wala nag-uugnay o nagpapahiwatig na sangkot si FL sa maanumaling budget May aamin ba? Itsurang yan, oh? Wala pang ginagawa mga kababayan para itsurang suspect na. insertions at kickbackan sa infrastructure Mga projects. kickbackan. Hindi rin daw ito papansinin ng Ay, unang Diyos ko Lord, oh. Actually, mga kababayan, ito mga kababayan, ang isa sa dahilan bakit nagkagulo-gulo itong ni Marcos, mga kababayan. Siguro kung si BBM lang, no? Itong asawa niya, mga kababayan, nandun lang yan sa bahay. Baka sakali, mga kababayan, maayos pa ang takbo ngayon, mga kababayan. Kahit parang kuting-kuting yan si BBM, baka yung mga nalagay ng mga tauhan, maaayos pa, pwede pang pagtyagaan. Pero nung pumasok ito sa eksena, mga kababayan, buwisit na talaga ang Pilipinas. Nabuwisit ang Pilipinas. Dahil bilang isa ring abogado, hearsay evidence na Abugaga. daw ang hawak ni Santander. At ang tanong namin, bakit hindi si mismo si Lisa ang sumagot? Bakit ipapadaan pa kay Claire Castro? Si Claire Castro, mga kababayan, na ang mga pronouncement dapat yung presidente lang ang kanyang nire-represent. Hindi ang First Lady. Sino ba yan? Sa letter of Hindi namin binoto yung kokak na yan. Document ni Santander, nakaulat ang ilang mga litrato ni FL at ni Ngu na ngayon wala na sa pwesto bilang Special Envoy to China ng Pangulo. Ang tinino ng palasyo, Appointee pala siya. Appointee siya ni Ngagba, mga kababayan. at nagtapos nitong Agosto. Hindi raw sinibak si Ngu. Nauna nang natanong ang palasyo. Bakit na walang bigla? Pinatakas na? Bagman daw, mga kababayan. Nakaupo ba si Ngu sa pwesto nitong September 26. Kung siya pa rin po yung special envoy to China po natin. Hingi po natin yung pinaka-update at pag mayroon na po akong update, ibibigay ko po sa inyo kaagad. Hindi alam, mga kababayan, ang update. Isa sa attachments si Santander ang article na Billionaire.com kung saan inilahat ng isang source ang isang fundraising event sa Cork Wine Bar na pag-aari ni Ngu. Simula nang mabuo ang ICI na ayon sa palasyo ay brainchild ng Pangulo. Hinihikayat ng Brainchild ng Pangulo. May brain ba? gobyerno ang publiko na lumapit sa pamahalaan Ay, nako. para tumulong sa investigasyon. Sila mismo ang hikayat, mga kababayan. Lapit kayo sa pamahalaan para imbestigahan natin yung mga nalalaman ninyo. May lumapit, mga kababayan. Sinabi ang pangalan ni Admiral. Ayun, mga kababayan, wala, dismiss agad. Sabi nga ni Corina, papalapit na ng palapit sa pintuan ng Malacanang. Tapos ngayon, dismiss agad. Pero sa kaso ni Ngu, Depende. Depende. Bakit ka nagkokomento? Nating encourage kapag sila ay kompleto ng ebidensya. Kung meron Bakit? Ikaw na ba ang abogado ni Admiral? patutunguhan, vetted. Pero kung ito po ay paraan lamang para Hindi na kami umaasa dyan, ha? Pero huwag kayong masyadong obvious, clearing. Hayaan mong magsalita si Admiral. Yan si Admiral, mga kababayan, bida-bida masyado. Tapos, takot, mga kababayan, sa camera. Bakit takot? Hindi nyo na-edit ang itsura? Lord. Gusto nila, mga kababayan, yung talagang mga video at mga picture na Admiral dadaan pa sa PCO dahil grabe, heavily edited, mga kababayan, ang mga appearance, ha? Ang papayat, ang puputi, walang kulubot. Lord. Tapos sa original, mga kababayan, hindi mo na makikilala talaga. magkaroon ng fishing expedition para ang ICI ang gumawa ng paraan para kayo, anong ginagawa nyo? Hindi ba fishing expedition yun? Nasa harap nyo na, mga kababayan, nasa harap na nila. Etong kurakutan, mga kababayan, sa flood control. Punta tayo sa panahon ng mga Duterte, maghahanap tayo doon. Hindi ba yan fishing expedition? Nagpunta nga kayo ng Davao City na wala doon ang baha. Wala kayong nakita.
mag-imbestiga sa mga akusasyong wala namang basihan. Hindi wala raw kasing kahit anong Hindi po pa nga nakita yan, ang sulat ni Santander, kaya dapat maging mapanuri rin daw ang publiko. Eto na, nakikita na namin ang pagdepensa ninyo. Marami na raw karago ang ICI, mga kasong may sapat at matibay na ebidensya. Pero hindi na kami nag-expect. Pero at least, mga kababayan, lumutang ito. Kung may usok, mga kababayan, mayroong apoy. Kaya kung ang balak lang daw ng mga tulad ni Santander ay siraan ang unang ginang, Kasuhan ninyo! Sige, kasuhan ninyo! huwag Ayaw na din ninyo sanang kasuhan. dumagdag ang mga ito sa trabaho ng komisyon. Yan naman talaga ang laging suspect, di ba? Si Sa Admiral. agenda, Mikey Reyes, Bilinar News Channel. Kumpirmado na ang comeback ni Senador Panfilo Ping Lacson bilang Eto na naman, mga kababayan, kaululan. Drama lang pala yung pa-resign niya, mga kababayan. And then eventually, babalik. chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Ay, Itutuloy niya Lacson. ang trabaho sa natenggang pagdinig sa flood control scandal. Narito Ay, sobra-sobrang drama na itong bangag administration, mga kababayan. Laban-laban, bawi-bawi. Ibigay niyo na kasi kay Marcoleta yan. Meron taong willing, mga kababayan, mag-handle at capable naman. Ayaw nila. Chair, ayon kay Senate President Tito Ay, buisit, One ball, mga kababayan, university. We resume on November 10, and most probably Tuta. we will ask Soto. Senator Lacson to resume on November 10. But during the meetings, it'll be, I'm sure it will be Kahol-kahol daw, tuta. sealed deal by that time. Nagbigay siya ng commitment, sa pag-uusap namin, which was about 2-3 days ago. Susuportahan daw ng Senate Majority Sarap. ang pagbabalik ni Lacson sa November 10. Yan, Kaululan, mga kababayan, drama na naman. sa kabila ng rumors nitong nakaraang mga linggo tungkol sa isa na namang change of leadership sa Senado. Sipain nyo na nga itong one ball, mga kababayan. Bugok ito Bugok. Yan ang masasabi natin, mga kababayan. Bakit natin nasabing bugok? Yung Korte Suprema, mga kababayan, gusto pang suwayin? Lord, Kahit kapapalit lang ni Soto kay Senator Cheese Escudero. wag na rin niyang si Kilay, mga kababayan. Gusto natin si Cayetano. Paglilinaw ni Soto, hindi bumaba sa pwesto si Lacson para mapigilan ng Senate coup. Merong ganung mga salita, pero nanaig pa rin ako, tingin ko sa side Sipain na yan. Sipain na yung animal na yan, Thinker sila Straight thinkers yung mga Ikaw, hindi ka straight thinker. Ang diferensya na siguro itong pag-iisip dito, mga kababayan, Feeling natin. colleagues ko Ganun. Isipin nyo lang, mambabatas, mga kababayan, Tapos, ayaw sundin ang batas. Supreme Court na mismo ang kanyang binangga. Pwedeng suwayin. Pareho lang ito ni mga kababayan bobo din si Erwin Tulfo Bendalo. Alam nila yung So Senator Ping did not resign to save the Senate presidency? No, he did not. No. Drama. Sakaling manganib nga ang leadership ni Soto sa oras na maupo sa pwesto ulit sa Blue Ribbon si Lacson. Ewan na natin, Sa tingin natin, hindi talaga yan nanalo yung dalawa, mga kababayan. Ay, ito, pati ito. Si Pagpag at si Matsing. Anya, so be it. Been there, done that. So be it, talaga. Ako'y matagal ng takot. Umanda kaya hindi ka. na ako Tagal lang takot. Tapos, mga kababayan, ayaw niyang tumanggap na ng sahod, mga kababayan, at 200,000 per month. And then, sige, challenge, mga kababayan. Alisin na lang ang insertion. Wag! Pero naman mabubuting insertion hindi naman masama yung insertion. Ayun pala, mga kababayan, yung insertion nila aabot ng bilyon-bilyon sa makatuwid kay Risa Hontiveros, mga kababayan, 2025 this year. 3 billion ang insertion. Magkano ang sa inyo niyan? Ha? Ayaw niyong tanggapin ang 200,000 per month yun na sahod? Yun pala, bilyones ang kanilang insertion, mga kababayan. Mga proyektong mga walang silbi, karamihan. nakakakilala ng takot. Bumaba sa pwesto si Lacson matapos umano maging frustrated sa mga pag-uusap sa mga kapwa-senador. Merong mga ayaw ng hearing. Merong gusto yung hearing. Pinararating sa kanya. So, frustrated siya. Lumayas, ikaw ang umalis dyan. Kayong dalawa ni Lacson. Ano ba talaga? Bakit kasi sa lahat, mga kababayan, eto pang pinaupo? Sino ba andun sa mga kababayan? Sa majority. Mukhang wala ding matino, mga kababayan. Walang matino kasi. Ano ba talaga? Oo, parang ganun Si Pia na lang. Di ba? Si Pia Cayetano, mga kababayan. Bakit hindi na lang yun, mga kababayan? Parang reasonable pa yun. Ewan nga lang natin bakit bumoto, mga kababayan, si Pia Cayetano na makipag-join dito kay Soto. Si Lord. Tila na misinterpret din daw kasi ng iba ang naging pahayag niyang halos lahat ng mga senador sa 19th Congress
ay nag-insert ng at least 100 billion worth of items Wow, 100 billion? Billion? sa 2025 national budget. Wala Ano pang naman confirmed yun? date kung kailan ang Ano naman na susunod to? na pagdinig. Pero sa mga naunang pahayag ni Lacson, iimbitahan daw nila sina former House Speaker Martin Romualdez Wag nang imbita sa Pina na. at Oh. resigned ako Bicol Party List Representative Sa Pina na, Zaldico. ano ba yan? Bakit hindi pa yan nakakasuhan mga kababayan? Klarong-klaro na oh. I can assure you that the hearings, Puro imbita. the investigation of the Blue Ribbon will be continuing. And it will not be confined to flood control. It will be encompassing Encompassing, oy. accountability of public officials. Ayan na naman mga kababayan, pasikat nila. Sa huling pagdinig, ni-name drop ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo ang O ayan mga kababayan, o si Boeing, o parang andyan nag-aabogado. ilang mga mambabatas Ay, na nako, Lord. sangkot umano sa Tapos ngayon, pagka-ombudsman mga kababayan, araw-araw yung papakita sa TV. Masyadong showbiz itong animal na yung kababayan. Visit talaga itong Marcos administration. No? pagtanggap Visit. ng kickbacks sa flood control scam. At may lumitaw ding surprise witness na si Orly Guteza Ayan, na oh. nagdadala Mayroon ng ng witness, dating mga kababayan, pera no? sa bahay ni Nako at Romualdez. Susuriin na rin ng Senate Blue Ribbon Committee ang iba pang mga issue sa gobyerno, gaya ng farm-to-market roads at iba pang issue sa infra projects. Kaya inaasahang tatagal pa ang investigasyon ng nasabing komite. Bababa na lang si Marcos mga kababayan. Wala pang makukulong dyan. Baka mauna pang makulong si Marcos pagbaba niya. Sa agenda, Hannah T. Bilyonaryo News Channel. Apat sa mga Oh, isa din itong dapat ikulong, oh. Animal na to, oh. nakaupo senador ngayon na ang tumanggap ng donasyon mula sa mga Oh, kontratista. sigurado tayo yung apat dyan mga kababayan, mga ano yan, kakampi ng mga Duterte. Ayon mismo sa COMELEC at sa unang As if naman, oh, hindi tumanggap ang sinabangag mga kababayan. Lahat tumatanggap ng mga donation kahit saan-saan. Hindi yan matatanggihan, Diyos ko, Lord. Si Senator Francis Cheese Escudero, ilalabas na raw ang resulta ng investigasyon ni dito sa susunod na linggo. Ang detalye Kasi disqualify nyo sa lahat. agenda report ni Joash Malimban. Tapos mga kababayan, yung mga nagsasuggest na mag-resign lahat, stop election na lang, pati si Sara pag-resignin nila. Tapos ito ang mamimili. Ang animal na to, andyan yan sa COMELEC. Ano kayo siniswerte? Bakit niya dadamay si Sara pag-resignin? Si Bangag lang ang dapat pag-resign. Anim na senatorial candidates ang tumanggap ng donasyon mula sa mga kontratista noong nakaraang 2025 elections. Apat dito ang nanalo. Yan ang kinumpirma ng COMELEC ngayong araw sa pinakahuling update ng kanilang isinasagawang investigasyon. O dyan, sigurado tayo makakampihan ni Tatay Digong mga kababayan. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, Lulumpuhin nila dahil sa February o ipa-file muli ang ano mga kababayan. Impeachment laban kay VP Sara Duterte. nasa 26 contractors na ang kasalukuyang nasa listahan ng poll body na nadiskubre nilang nag-donate sa mga komandidato noong nakaraang halalan. Bawal ito sa ilalim ng Section 95C ng Omnibus Election Code. 6 na kandidato for the Senate, 2 kandidato for the 2 kandidato for the party list, 3 kandidato for the congressional candidate. Himas rehas ka. Kumanda ka, George Garcia. Katapos sa inyo pamamayagpag dyan, himas rehas ka. Sa district at pagkatapos isang national political party at merong kandidato for governors. Ayon kay Chairman Garcia, target nilang matapos ang listahan sa darating na Biyernes. Tapos, i-disqualify nila yan mga kababayan. Yan ang kanilang ano technique mga kababayan. Para ipasok nila yung kanilang mga manok. Para muling makapag-send ng certification Kagaya request ni mula sa Abante. DPWH. Oo. Kinakailangan kasi nila ng formal confirmation mula sa ahensya na ang mga kontratistang nasa kanilang listahan kumukubra ng kontrata mula sa pamahalaan. Paraan daw ito para maging matibay ang election offense na posible nilang ihain laban sa mga kontraktor na nag-donate at mga kandidatong tumanggap ng donasyon. Bakit pa kasi ganyan mga kababayan, no? Dapat katulad na lang sa ibang bansa ang eleksyon, di ba? Na wala nang mga tarpulano, mga ads mga kababayan sa TV, radyo, wala na. Isahan na lang. Lahat ng mga kandidato o mga senador o isang poster lang lahat mga kababayan, andyan lang ang mukha. Tapos
Tapos ang Comelec na lang ang bahala mga kababayan na magpalabas ng mga ads doon sa mga taong iyon, lahat ng mga taong ito. Bigyan na lang ng ang tao, leaflets o ito ang kanilang mga plataforma, ganyan. Wala nang, dapat i-reform na ito mga kababayan dahil dyan din pumapasok ang mga kababayan first step ng corruption. Ito mga nananalo mga kababayan, mga kurakot, and then anong gagawin nila? Mangungurakot. Dahil ang laki ng nagasto sa halalan. Ang parusang kadikit, 1 hanggang 6 na taong pagkakakulong at perpetual disqualification from holding Sigurado na si Cheese dyan. office. Halos 2 buwan na mula nang isumite ng Comelec ang kanilang first request sa DPWH. Pero hindi pa rin ito ibinibigay ng ahensya hanggang sa ngayon. Kinakailangan po matibay yung ating kaso o matibay yung mga ebidensya na ating po makakalap sa Kung nandito lang si Maharlika, nasampal ka na. pagkat remember po ito ay kasong kriminal. At sa kasong kriminal, Yung cheating, election cheating, hindi yan kriminal? Sinong dapat managot niyan? ibang klaseng ebidensya po kasi ang required. Yung evidence of guilt beyond reasonable doubt. At hindi po Ay, naku Lord. Naiinis ako sa boses ito mga kababayan. Eto na sinasabi natin si Cheese mga Kaugnay ng kababayan. investigasyon kay Senator Cheese Escudero at kay Lawrence Lubiano ng Centerways Construction and Sorry ka na lang, Development. Cheese. 30 million pesos ang campaign donation ni Lubiano kay Escudero noong 2022. Para sa agenda, Joash Pero Maliban, 6 daw sinasabi mga kababayan. 6 o 4? Billionaire News Channel. False, baseless, and damaging allegations. Yan ang reaksyon ng Malacanang sa balitang advisor umano ng Maharlika Investment Fund, ang kontrobersyal na si Patrick Mahoney. Patrick Mahoney? Di ba scammer Siya ang yan? convicted financier sa multi-billion corruption scandal sa Malaysia. Corruption, Narito ang agenda report ni Ivy Reyes. Ayun mga kababayan, nasabit na naman sa Maharlika Fund ang pangalan. Tapos dininay ng Malacanang. Oo, natatandaan natin mga kababayan, mayroong parang ang naglabas na balita international na mga kababayan, journalist. Like whistleblower. Hindi taga Pilipinas mga kababayan. Inimplicate ang Maharlika Fund na isa sa kanilang mga advisor ay yung convicted scammer na nang-i-scam din mga kababayan. Deny to the max ang animal. Tikom ang bibig ng Malacanang Tikom ang bibig. sa umiikot na investigative report tungkol sa Maharlika Investment Fund. Investigative report na yan Foreign mga kababayan, media. Sovereign Wealth Fund ng Pilipinas na naisabatas sa ilalim ni former House Speaker Martin Romualdez at certified as urgent na kanyang pinsan na si President Bongbong Marcos noong Oo nga What's the point na sinertify nyo as urgent and then over 3 years mga kababayan ang nagdaan, wala na. Inergent pa nila. Wala tayong narinig mga kababayan, nasaan na yung bilyones mga kababayan na inilagay doon sa pondo. 2023. Ayon sa Sarawak Report, isang network na itinatag ni journalist and activist Claire Rue Castle Brown. Mga kababayan, international investigative na journalist. Ang sabi nila Nasa ring naglabas ng isa sa pinakamalaking corruption scandals, ang 1MDB o One Malaysia Development Berhad, isang state fund gaya ng Maharlika. Kinuha daw mga kababayan etong scammer na nag-scam sa Malaysia mga kababayan bilang advisor sa Maharlika Fund. Kasuhan niyo itong foreign journalist mga kababayan, investigative journalist. Ito malamang sa malamang dahil nasaan ang pera natin? Parang na-scam na mga kababayan. Noong na advisor ng Maharlika Investment Fund ang businessman na si Patrick Mahoney. Bukod sa fraud conviction nito bilang parte ng fraud! MDB scandal sa Malaysia, konektado rin si Mahoney sa yumaong bilyonaryo na si Roberto Ongpin, ang dating Minister of Industry, Trade and Investment ni former dictator Marcos Sr. Ayun. Connected din sa mga kababayan, sa diktador na si Senior. Sa source ng Billionaire News Channel, maging si Romualdez, ilag kay Mahoney. Pero may katotohanan daw na labas-pasok sa Pilipinas ang convicted businessman. Labas-pasok? Kung kumonsulta ba sa foreign advisors ang Maharlika Corporation. Una-una po, hindi po natin masasagot kung ano po ang kaugnayan ni... Hindi pala masasagot mga kababayan, dininay. So, posible talagang totoo. Kung ganon mga kababayan, na yung scammer na, known scammer mga kababayan, fraudster, ng fraud na sa Malaysia ba yon? Yung isa sa mga advisor sa Maharlika Fund. Wala na, goodbye na. Wala na tayong narinig mga kababayan Goodbye na siguro ang Maharlika Fund. Congressman Romualdez. Ang masasagot lamang po natin... Romualdez na naman mga kababayan, yung isa pang, the icon of corruption in this country. Ano po ang sinabi ng MIC?
Hindi nagbigay ng sariling pahayag ang Malacanang, pero sinigundahan nito ang MIC na walang katotohanan ang mga paratang ng nasabing investigative report. These reports contain false, baseless, and damaging allegations. Oh, tapos bakit sabi mo hindi mo masasagot? At bakit labas-pasok sa Pilipinas? Suggest Sige, kasuhan niyo yung nag-release niyan. Tingnan natin kung kaya ninyo. that an individual named Patrick Mahoney serves as an advisor, consultant, or affiliate of MIC. MIC categorically denies these claims and clarifies that Mr. Mahoney has not Ang been dali. an Ang daling mag-deny, mga kababayan. Ang daling mag-deny. Malamang, tiniknikal nila yan, mga kababayan. Mayroong ibang role yan. Tapos, tiniknikal nila. has never been engaged by MIC in any capacity. Ayon din kay Ewan na Romualdez, natin. ni minsan ay hindi niya nakausap si Bakit Mahoney lumabas ang news at walang yan? basihan ang mga alegasyong ito. Sa Oh? Government Corporation Information Sheet ng MIC, Ayan na naman, mga kababayan, may naitala oh. itong 2.68 billion peso profit para sa taong 2024 at may 127.2 billion pesos na total assets. Matatanda ang kinondena ang pag-certify as urgent ng Maharlika Investment Fund noong bill pa lang ito dahil sa ilalim ng konstitusyon, pinapabilis lang ang legislative process kung may public calamity o emergency na dapat tugunan. Para Tapos, sa agenda, nauwi sa wala. Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Anong kabangagan na naman ba ito? Diyos ko, Lord. Kawawang Pilipinas, no? Nabwisit talaga tayo, mga kababayan, no? Ang Pilipinas nabwisit sa pagbabalik ng mga Marcos. Sa kasagsagan ng init ng flood control issue, nasunog ang opisina ng DPWH. O, eto na naman, mga kababayan. Ano na naman itong... Parang nasa pelikula ng mga mafia, mga kababayan, no? Na yung mga ebidensya nasunog bigla. Ay, nako. Yung mga kababayan, ahensya na andun lahat ng mga documents para sa madiin yung mga buhaya, mga kababayan. Biglang nasunog. Sa Quezon City. Kasing bilis ng pagresponde ng mga bumbero. Para talagang nasa pelikula ng mafia. Pero ang reaksyon ng mga netizen na tila sunog ebidensya daw ang nangyari. Malamang sa malamang, mga kababayan. Ang sagot ng DPWH sa agenda report ni Just Ignacio, live nag-uulat mula sa Quezon City. Ano ba ang nangyari, Just? Hoy! Hoy, ikaw na! Ano to? Kanina sumiklab ang sunog sa loob ng compound ng Department of Public Works and Highways sa EDSA Kamuning sa Quezon City. Nangyari yan pasado alas 12:30 kaninang tanghali. Wala na? Ang laki ng sunog, mga kababayan, oh. Kapag ganyan, itim ang mga kababayan, usok. Actively burning yan, mga kababayan. Meaning, nagliliyab ang apoy niyan, mga kababayan. Ang laki na ng apoy yan sa sa loob. Kung puti, wala nang fire. Usok na lang, mga kababayan. Pero ito, itim pa, active pa. Quezon City Fire DC po, nagpalabas po agad ng 8 partners po. Actually po, 66 partners po ang total po na nandito. Pasalamat po tayo dahil wala po mga Pasalamat dahil wala nang ebidensya. major injuries pong nangyari. Wala Nako, Lord. fatality po. In less than an hour po, napatay po agad natin yung sunod. Wala naman nagtamo ng malubhang injury. Isang Except sa mga ebidensya. fire volunteer ang naiulat na nagtamo ng minor injury. Patuloy pang iniimbestigahan ang pinakasanhi ng sunog. Ay, Diyos ko. Baka ang pinakasanin ng sunog andun sa Kongreso. Personal ding dumating sa lugar si Quezon City Police District Acting District Director Police Colonel Randy Glancillo at agad itong dumiretso sa loob ng nasunog na pasilidad. Nakapanayam din ng media ang Director ng Bureau of Research and Wala na, mga kababayan, oh. Sa laki ng sunog na iyon, ubos. Kung hindi man na damage sa sunog, mga kababayan, na damage sa tubig, na basa na yung mga dokumento. Standard si Director Juliana Vergara. Ang mga nasira kong dokumento ay mga reports sa mga validation ng materials, yung regular po na ginagawa ng Bureau of Research, yung materials na Lokohin yung mga ulol ninyo. Something is fishy. natural Ngayon talaga magkakasunog sa DPWH. occurring sa bawat region at district office. Oh, bawat region, mga kababayan, na andun. Mga Mga documents. calibration report po.
Paliwanag ni Vergara, ilan sa kanilang mga trabaho ay ang pag-conduct ng research, accreditation ng marching plans sa mga testing laboratories at mostly daw ay nagko-conduct sila ng training certificate. Siguraduhin nyo lang. Kailangan imbestigahan ito mga kababayan. Yung naapektuhang floor ay office spaces ng personnel. Meron din po kami laboratory sa baba, pero hindi naman po naapektuhan. Bakit ang mga kung saan nakatambak ang mga dokumento doon? Kanina naging usap-usapan sa social media na baka ang mga nasunog na dokumento ay may kinalaman sa investigasyon sa flood control scandal. Mayroon nga akusasyon si mga kababayan, Kiko Barsaga. Ang sabi niya, ang mga nasunog daw ng mga dokumento, kabilang daw doon mga kababayan, yung ebidensya laban kay Romualdez, kay Sandro Marcos, kay Atayde, kay Roman. Mayroon siyang pinangalanan si Kiko Barsaga. Pero sa opisyal na pahayag ng DPWH, sinabi nito na walang dokumento na may kinalaman sa anomalya sa Bureau of Research and Standards. Dagdag ng ahensya, responsable ang BR. Ang daling sabi mga kababayan na walang ganyan. Malay ba nila? Yes, sa pag-conduct ng research, pilot testing at ang formulation ng polisiya para sa infra projects ng gobyerno. Ay nako, parang mafia na talaga. Kurina, batay sa inisyal na investigasyon, May babae babae ang fireman mga kababayan. Firewoman. Isang computer unit. Siya ba yun? Siya ba yun? Yung nakadungaw sa bintana? Siya pala mga kababayan, Hanep. Andyan ka sa taas. Sugatan kanyang nabasag na Ang salamin. sunog sa isang computer unit sa loob ng Material Testing Division na umano'y sumabog. Corina? Sino ba ang matatanong kung ano talaga ang mga nasunog? Kanina, doon sa nakausap mo, ang Walang aamin, Corina. Natural, hindi-deny yan nila. Pero, yun pala, bago yan, baka mayroon tinransfer ng mga files dyan, mga kababayan. Supposedly na hindi dyan ang imbakan. Yan lang. sabi niya, calibration at validation of materials. Records of validation of materials of projects. Kung ako tatanungin mo, yan ay importante sa investigasyon tungkol sa pagiging substandard o kung naaayon o kung dinoktor ang mga dokumento. Pero itong kausap mo, kumbinsido siya na hindi yan importante sa maaaring mangyaring mga investigasyon? Malamang, eto mga kababayan, hindi pa yan na nabubulgar na mga hokus-pokus. Kaya nasunog na nauna mga kababayan. Baka ibang mga hokus-pokus ang nandyan. At tagal sumagot ang babaeng ito. Corina, yan yung tinanong mismo ng mga media kanina kung yung mga dokumento ba ay may kinalaman sa investigasyon ng flood controls. Kahit hindi sa flood control. Basta may kinalaman mga kababayan sa yung mga dokumentong yan mga kababayan, importante lahat yan. Skandal. At ang sabi ni Direk Lalo na ang hot issue ngayon, SDPWH. Kaya kaduda-duda. Dr. Juliana Vergara, patotoo siya na hindi, walang kinalaman yung mga dokumento na ito, kaugnay nga doon sa mainit na usapin. Sa ibang bagay. So walang kinalaman pa kasi hindi pa nga nahahalap. So far, hindi pa lang na-explore. Pero siguro si Secretary Vince Dizon na lang ang makasasagot niyan. Siya ba ay nakatakdang magsagawa rin ng inspeksyon? Baka arson yan ha? Corina, tinanong din natin yan kay Director Vergara at sa mga Lalong dadagdagan ang trabaho ni Dizon mga sa mga kababayan. oras na iyon, kausap niya raw ang DPWH Central Office at ang tanging impormasyon lang na sinabi niya sa amin ay nakatakda raw magsagawa ng press conference si Dizon na kaugnay dito. Corina? Okay, maraming salamat. Si Just Ignacio live nag-uulat mula sa Quezon City. Koring, anong masasabi niyo dito mga kababayan na mukhang puro kababuyan mga kababayan, no? Ang laman ng balita, Lord. Wala na talagang magandang balita mga kababayan. Ay nako, anong masasabi niyo dito? Post the comments below.